Araw-araw, iba't ibang klase ng krimen ang nababalitaan natin sa radyo, dyaryo o telebisyon. Ngunit may isang krimen na lagana pa sa ating bansa, pero hindi ito nabibigyan ng pansin. Sa bawat araw na nagdaraan, libo-libong mga aso at pusa na ang nabibiktima nito. Samahan niyo kaming alamin kung ano nga ba talaga at paano maituturing na ang isang aksyon ay makukonsiderang Animal cruelty. Ayon sa Republic Act 8485 o mas kilala sa tawag na Animal Welfare Act na naisabatas noong pang 1998 sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, ito ay ginawa upang protektahan at kilalanin ang mga animal rights. Kung sino man ang mapapatunayang nagkasala ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan o hindi hihigit sa 2 taon at magbabayad ng danyos na hindi bababa sa 1,000 piso. Ngunit ito ay lalo pang pinagtibay ng Republic Act 10631 na inaprubahan naman ni Pangulong Benigno Aquino III noong ika-3 ng Oktubre 2013 na siyang nagpataas at nagpabigat sa penalty ng animal cruelty. Ayon naman sa newly amended na Animal Welfare Act of 2013, kung sino man ang mapapatunayan na nagkasala at tumabag ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 2 taon at magbabayad ng danyos na hindi bababa sa 100,000 piso kung ang minaltratong hayop ay namatay. Samantala, pagkakakulong naman ng hanggang 1 taon at 6 na buwan at magbabayad ng danyos na hindi hihigit sa 50,000 piso kung ang minaltratong hayop ay nakaligtas sa kamatayan at nanatiling buhay. Likas sa ating mga Pilipino ang pagkahilig sa mga hayop. Sa bawat bahay na madadaanan at makikita, maliit man o malaki, masisilayan nating laging nagbabantay si Bantay. Pero, nabibigyan nga ba natin ng sapat na atensyon at naaalagaan nating mabuti ang cute nating mga alaga? Ako, si Louie Divina Gracia. Samahan niyo kong silipin ang buhay ng isang responsableng pet owner. Siyempre hindi ko siya kinakalimutan na pakainin kasi mahalaga na meron siyang nakukuhang nutrients para kahit naiwan lang siya mag-isa doon, hindi siya nagugutom, ganun. Tapos, pag nagkasakit siya, dinadala namin siya agad sa vet. Tapos, aalamin namin kung ano yung problema. Tapos, gagamitin namin siya. Tapos, katabi ko siya matulog, hindi ko siya iniiwan mag-isa. Kasi pag iniiwan ko siya, nag-iingay siya, tapos nalulungkot siya. Tapos, yun. Pinapaliguan ko siya mga 2 or 3 times a week kasi hindi naman pwedeng araw-araw. Kasi ayokong napapabayaan ko yung pet ko. Tapos ayoko na may nangyayari sa kanya na masama, ganun. So gagawin ko lahat para maging isang responsible pet owner sa kanya. Hindi birong mag-alaga ng aso o pusa. May kalakip itong responsibilidad at tamang pag-aalaga. Ang 5 freedoms ay siya yung batayan ng konsepto ng animal welfare. So bali, itong 5 ito ay ang sumusunod. Freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury and disease, freedom to express its normal behavior, and freedom from fear and distress. So itong 5 freedoms na to, pag ito ay na-provide sa isang animal, sinasabi natin na naibigay natin sa kanya yung animal welfare. Maraming aso at pusa ang makikita nating nagkalat sa kalsada. Karamihan sa kanila, namamatay na sa gutom, nasasagasaan, o di kaya naman ay napagtitripan ng mga walang puso nating kababayan. Lagi nating tatandaan na sa mundong ating ginagalawan, may mga nilalang
na naghahanap ng ating kalinga at pagmamahal tulad ng mga aso at pusa na madalas nating pinagkakaitan. Ilang beses ka na bang nakakita ng isang truck na puno ng mga kakataying baboy? Naisip mo na ba ang buhay nila sa farm at pinagdadaanan sa katayan bago pa man sila makarating sa iyong hapagkainan? Ako si Zermay Bahado at sabay-sabay nating alamin ang kwento ng pork chop mo. Isa ang mga baboy sa pangunahing pinagkukuhanan ng karne dito sa Pilipinas. Dahil dito, marami na ang mga nagmamay-ari ng babuyan sa bansa. Noon pa man, ang pagmamaltrato ng mga handler o tagapag-alaga ng mga baboy sa farm ang nakikitang issue ng iba't ibang animal organizations, na siya namang pinatunayan ni John Barameda, isang may-ari ng piggery sa Batangas. Ang pag-alaga sa baboy, parang tao yan. Kasi kailangan din mo sila gutumin. At syempre, kailangan din nila ng vitamins para pangontra sa kanila sa mga sakit, para iano yung immune system nila. Tsaka dapat ginagamot din sila pag yung nagkakasakit sila. Okay sila pag yung kung nandun kami, pero pag wala na, monitor sa kanila, sarili na sila, wala na kalokohan, hindi sumusunod sa mga dapat gawin doon. Minsan, nagre-report na sila, namamatay na, kasakit na, kasi nga, hindi nga nila sinusunod yung dapat na gawin tulad sa pagpapakain. Minsan, yung mga nakakaligtaan sila, lalo na sa mga being sensitive, yan lalo na sa pagkain. Kung sa farm pa lang, laganap na ang pagmamaltrato ng mga handler sa mga baboy, paano pa kaya kung sila ay kakatayin na? Masasabi natin na tama ang pagkatay o pag-slaughter ng isang animal kung ito ay nagawa sa mabilis na paraan at ito ay may dalawang bahagi. Ang una ay yung tinatawag na stunning. Ang stunning ay para magkaroon ng temporary loss of consciousness para hindi maramdaman ng hayop kung ano yung sunod na magiging proseso ng slaughtering sa kanya. Ang pangalawang proseso ay yung isang proseso na tuloy-tuloy na siyang mamamatay sa pamamagitan ng pagtanggal ng dugo. Usually sa slaughterhouse ay sinisevere ang isang major blood vessel para mawala ng dugo at tuluyan ng mamatay ang animal. So, bali, sasabihin natin ethical ang pagkakatay kung ito ay hindi naramdaman sa pamamagitan ng stunning at mabilis itong ginawa at kamatayan ay siguro more or less ay mag-aano ng mga segundo lamang. Nakakalungkot man isipin, sila na pinagmumula ng mga paborito nating ulam sa pananghalian ay nakakalimutan na nating respetuhin. Kung sa mga tao, mayroong mga bahay ampunan na siyang nagbibigay ng aruga, mayroon din naman para sa mga asong pag-alagala. Ngunit sila nga ba ay naaalagaan pa ng tama sa dumarami nilang bilang? Ako si Yumari Peñafuerte. Samahan niyo akong alamin at sagutin kung ang euthanasia ba ang makatarungan na solusyon para sa mga aso sa dog pound. Ang mga asong kalye o askal ay may dumaraming bilang sa ating bansa. Kalakip nito ay ang tumataas na bilang ng rabies cases. Awa-awa ang kalagayan ng mga aso sa isang dog pound sa lungsod ng Navotas. Pasintabi lang po sa mga kumakain ngayon, pero dugyot na nga ang kanilang tinutulugan, kanin baboy pa ang kanilang kinakain. Tulad dito sa dog pound sa Navotas kung saan hinuhuli ang mga asong walang dog collar o mga asong walang nagmamay-ari. Ngunit sa sobrang dami ng nahuhuli kada araw ay lumalaki ang populasyon ng mga ito. At sila ay nagsisiksikan na sa mga kulungan at kinakapos sa pagkain at tubig. Kamakailan lamang nang isinasagawa ng pamahalaan ang pag-mercy killing o euthanasia sa mga asong matagal nang naroon at walang kumukuwang may-ari.
Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay maaaring isagawa ang euthanasia ayon sa mga eksperto. Ang euthanasia ay binibigay lamang sa isang animal sa ilang mga kondisyon. Una, pag ang animal ay merong isang sakit na wala ng lunas. Pangalawa, ito ay binibigay, ang euthanasia, pag ang isang animal ay hindi na kayang i-rescue o hindi na kaya talagang gamutin. So ito yung mga kondisyones kung bakit ang isang veterinaryo ay nag-aano na siya ay euthanize na. Hindi laging sagot ang kamatayan para makawala sa problemang hinaharap. Kung minsan, habag lang ay sapat na para sa pagbibigay ng pag-asa. Sabi nila, kinakailangan na may magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Kailangan silang pag-aralan upang magamot at maligtas ang mapapalad nilang kauri. Ano nga ba ang istorya sa likod ng pagsasakripisyo sa ngalan ng siyensya at medisina? Ako si Celine Palenzuela, sabay-sabay nating tuklasin at sagutin kung ang animal dissection ba ay maituturing na animal cruelty. Hindi na bago sa mga veterinary medicine student ang pagdadissect ng iba't ibang uri ng hayop. Dito sa Cavite State University College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, taon-taon silang nagdadissect ng mga aso. So, animal cruelty and dissection, it is a necessity naman kasi talaga in veterinary medicine. So, we won't know something's wrong kung hindi natin alam kung ano yung nasa loob ng animal. So, necessity talaga yun na kailangan matuto mag-dissect, especially in the anatomy class, ang mga students in veterinary medicine. Kaya kailangan talaga siya. Now, the specimens for using in veterinary anatomy was taken from the Municipal Vet Office of Dasma. Kasi meron silang municipal order doon na kailangan walang mga stray dogs. So, kailangan nilang kuhanin yung mga stray dogs na nahuhuli nila na pag-alagala lang sa kalsada. So, the span of the veterinary anatomy class is for the whole semester, for the whole first semester. So, makukuha namin yung specimen ng June, then hanggang September gagamitin nila ng mga estudyante namin for dissection. Then these specimens ay ililibing namin dito sa aming sariling makeshift graveyard ng aming mga specimens sa likod ng animal hospital namin. So pinagsasama-sama na namin yung aming specimens, then lilibing lang namin sila. Hindi tayo makakahanap ng lunas sa mga nakakabahalang sakit kung hindi dahil sa kanilang pagsasakripisyo, mapatao man o hayop o kahit na ano pang nilalang sa mundo. Dapat pantay-pantay ang atensyong binibigay natin sa mga ito. Ang mga kabayo ay bahagi na ng mahabang kasaysayan ng mga tao. Sila rin ay nakasama na natin sa pagbuo at paghubog ng mahabang kasaysayan ng ating mundo. Ako, si Aline Delon Fusana, at sama-sama nating tuklasin kung ang pagkokotsero ba ay isang paglabag sa karapatang panghayop ng mga kabayo. Mula sa pagsasaka at agrikultura hanggang sa mga digmaang naganap sa kasaysayan, napatunayang sila ay kasangga ng mga tao sa mga laban at sa pagharap nito sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa makabagong mundo nga ba ay may mga paglabag at pag-abuso tayong nagagawa laban sa kanilang mga karapatan bilang isang hayop? Ipinaliwanag sa atin ni Dr. Renzin Bahia ng Cavite State University kung paano nga ba natin maaaring nalalabag ang ilan sa mga karapatang panghayop ng mga kabayo. Ang pagkakalesa per se ay hindi may tuturing natin na cruelty to animal. Depende sa klase ng pagkakalesa. Sa konsepto ng 5 freedoms, kung naibibigay natin lahat sa kabayo, yung nararapat sa kanya, tulad ng proper nutrition, siya ay free sa sakit, siya ay naalagang gusto, so hindi natin masasabi na ang pagkakalesa ay cruelty sa animal. Depende na lang yun kung paano pinoprovide ng may-ari o kanyang animal sa kanyang pangangailangan. Nagkaano sila ng
pag magkakasakit, sabihin lang namin doon sa doktor ho, pupuntahan sa bahay namin. Ganun lang. Pag kulang pa yung ano namin, yung ito, pwede namin ituloy-tuloy ang ganun ho. 25 years old daw, ma'am, pupuntero ako. Pinapacheck up namin kung kabayo namin, kung talagang alam namin na ano sir, may lang. Ayon nga sa isang veterinaryo, masasabi nating walang animal cruelty kung ating naibibigay ang 5 freedoms na kinakailangan ng mga hayop. Muli, ako si Alain Fusana at ating natunghayan ang Kotsero, isang pagtalakay sa mga karapatang panghayop ng mga kabayo. Ating natunghayan ng ilan sa mga maaaring paglabag natin sa mga karapatang panghayop. Madalas man nating isipin na ang ilan sa mga ito ay pangkaraniwan na lamang sa ating mga mata. Ngunit ating tatandaan na ang mga hayop ay may mga karapatang dapat nating igalang. Huwag nating kalimutan na lahat ng may buhay ay mahalaga. At sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Yung natunghayan ang hayop, isang pagtalakay sa mga karapatang panghayop.